So ang aking unang katanungan ay, bakit kailangan gumamit ng ekspresibong galaw o body language sa pag-uulat? Yes, Mr. Mark. So yung paggamit ng ekspresibong galaw is napapalakas nito yung pagbibigay natin ng mensahe sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay, sa pagbibigay ng simbolo ng ating mga daliri at paggalaw ng ating kamay. So pag naglalakad tayo or ginagamit natin yung kamay natin para magpahatid ng mensahe or nagtuturo tayo, nagbibigay tayo ng example is nakukuha or nadadivert yung attention ng ating tagapakinig sa ating kamay or sa galaw ng ating katawan. Dahil doon is nagkakaroon sila ng mas malaking focus sa ating katawan or sa ating sinasabi. Sa pamamagitan doon is nagkakaroon ng mas maayos na pakikipag-usap doon sa tagapaghatid at sa tagapakinig. So Venus, may question ako about dun sa may report mo. Doon sa gumamit ng kwento, ano yung anecdotes? Yung anecdote, yun yung maiksing kwento na tungkol sa personal mo na experience, pero na-connect pa rin siya sa topic. Kumbaga, magkakwento ka para mas maintindihan ng tagapakinig yung topic mo. So, ibig sabihin yung anecdotes is came from experience natin. Parang May kwento siya na based sa experience natin. Yun lang po. Thank you. So, since nasagot naman niya ng tama yung ating unang katanungan, dako naman tayo sa ating pangalawang katanungan. So, pangalawang katanungan, bakit mahalaga ang eye contact sa pag-uulat lalo na sa malalaking pangkat? Yes po. Miss Rachel.